Hailey's perspective. Ayos ka lang ba, Hailey? Tanong ni na Ate Edna sa akin habang nakatambay ako dito sa labas para magpahangin. Parang hirap kasi huminga sa loob. Tapos idagdag mo pa ng dami kong iniisip sa daming bagay na nangyari at nalaman ko. Si Ma'am Odette, ayun, panay ang iyak sa my living room. Si Sierra ba hindi ko alam pero I did not expect to find out na may desperate ex-girlfriend siya at ex na niloko siya. Maybe because of his unpredictable attitude. Minsan kasi pabago-bago si Sian ang hirap niyang basahin. Matapos akong i-comfort ni Ate Edna, pinagtimpla pa nila ako ng kape kahit wala naman ako sinasabi. Alam kasi nila mahilig ako magkape. Iniwan muna nila akong tatlo para asikasuhin si Ma'am Odette. Mukhang malalim ang iniisip natin dyan na. Biglang upo ni Leon sa may harapan ko. Nakangiti siya sa akin at nakatingin sa mukha ko. Leon, salamat nga pala You don't have to thank me. Nagputol niya ang sinasabi ko. Anyway, are you alright? You must be startled sa mga nangyari. He asked and locked his eyes with mine. I smiled a little and held my cup of coffee, feeling the warmth of it. Ayos lang ako, sabi ko nang bigla niyang hawakan ang kamay ko. He pressed my hands and frowned. I miss you, Hailey. You don't know how much I miss you while I'm away. Sabi niya na ikinagulat ko. Tumingin lang ako sa maamo niyang mukha. His sincere face is staring at my face. I pulled my hands away from his and I saw a pain in his eyes. I felt guilty but I must do it. Leon, I'm sorry. Mahinang sabi ko at dahan-dahan siyang sumandal sa upuan niya at kumiti sa akin. I understand, you don't have to explain. Sabi niya di na ako nagsalita dahil wala naman akong masasabi. Ang awkward naman na magsasorry ulit sa kanya. Hindi pa nakakatagal si Leon na kausapin ako nang biglang lumapit si Ate Cora at sinabing gising na raw si Harold. Lahat kami umakyat at mukhang disappointed pa rin. Si Sir Charlie sa pagpunta namin sa party na yon dahil bigla siyang tumalikod at pinapaalis kaming lahat. Wala naman kami magawa, ayaw namin siya ma-stress, kaya lumabas na muna kami ng kwarto. 2 araw na nakakalipas pero hindi pa rin kinikibo at ayaw pa rin kami kausapin ni Sir Charlie. Pero gusto kong alagaan si Sir Charlie dahil naaalala ko sa kanya ang nanay ko. My mother died without me dahil buhay ako sa pag-aaral dahil yon ang hiling niya. I was too busy that I did not even had a chance to take good care of her. Si Dad lang. And I regret it dahil hindi naman nakita ni Mom ang diploma ko dahil nga wala na siya. Kaya naman gusto ko makabawi man lang kay Mom by helping Sir Charlie. Kaya tuwing kailangan niyang uminom ng gamot, sinasabi ko kay Ate Edna na ako nang bahala magdala sa kanya. Kahit pa hindi ako pinapansin ni Sir Charlie, hindi yun ang inaalala ko. 2 days, 3 days hanggang sa umabot na nga ng 1 week, ako pa rin umaasikaso kay Sir Charlie. Nagtataka man sila at ang iba'y pinag-uusapan akong pumapapel daw muli kay Sir Charlie. Pero hindi ko sila pinapansin. Buti na lang at hinahayaan nilang ako ni Ma'am Odette. Dahil wala naman siya magawa kasi ayaw pa rin siyang kausapin ni Sir Charlie matapos niyang ipadala sa Manila si Leon without his permission. Noong unang hirap pakisama ni Sir Charlie pero patuloy lang ako sa pagtulong sa kanya at pagpapainom ng gamot niya. Hanggang sa dinalhan ko siya ng pagkain isang gabi. Tapos na siyang kumain nang bigla niyang hawakan ng kamay ko. Nagulat ako pero na makita ko mga mata niya ay nanatili ako nakaupo sa may upuan na nasa gilid ng kama niya at inoobserbahan ng mukha niya. Ang lungkot niyang tingnan. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin, Hailey. Pagkatapos ng ginawa ko sa'yo. Mahinganang sabi niya. Hindi ako mimik nung una pero bumuntok hininga ako at tinanong. Pwede po ba akong magtanong? Bigla siyang umiti sa akin. Bagamat nangihinay, ngumiti pa rin siya. Do you want to ask me why I chose you to marry my son? Yun ba? Sabi niya at marahan akong tumango. Naupo si Sir Charlie sa kama niya at sinandal niyang likod niya sa backrest ng kama. Huminga ng malalim bago niya ako sagutin. Well, Sian is very sweet and caring son of mine. Napakabait niyang anak. But then it changed because of his ex-fiancée. I love that girl. She's the woman who was with Leon last time, Claire. Pag-uumpisa niya, tahimik lang ako nakikinig. They were a beautiful couple. They love and cared for each other so much. Hanggang sa, nakita na isang maid namin si Claire na may kasama ibang lalaki. Noong naka-day off to at pinasya lang anak sa mall. Based on her story, Claire and that guy looked so sweet and they were even holding hands. So I hired an investigator to know their relationship and we found out that they were couple. Hindi ako makapaniwala. I asked Leon to call Claire while Sian is not at home. I confronted her about that guy. Umiyak siya at humingi ng tawad. Ang sabi mahal niya si Sian but that guy is her first love at mahal pa rin niya ito. I was angry but for my son's sake I asked her to confess to my son that she was cheating. Umoo siya
but she asked to give her some time. We gave her but it took 3 months but she did not say anything to Sian hanggang sa si mismong Sian na ang nakahuli sa kanya. Galit na galit siya, pero mas lalo siya nagalit nang malaman niyang alam naming lahat. He felt betrayed not only from his future wife but even with his old families and friends. Kaya naging ganun siya. He's always mad and sometimes violent. I tried to do anything to get my son back pero wala. Hindi ko magawa. Kahit sino sa amin hindi siya may balik sa kung sino siya noon. He sounded broke. Hanggang sa bibisitahin kong ama mo. I was there to talk about the money he owed me. But I stopped when I saw him dragging you out and even yelling at you. Doon kita unang nakita. Aalis na sana ako dahil ayoko makialam sa problema niyo but I saw you, smiling despite what your father did. I observed you for an hour and even visited your house secretly in a week. I see how much you tormented your dad's anger. At doon ko naisip ipakasal ka kay Sian. I think you can help him, dahil you can manage to handle his attitude. I did not want to force you but it's all what I got. Patawarin mo ko, Hailey. I just missed my son. Naluluhang sabi ni Sir Charlie. Sian is a very lovable man. He is just rotten and broken inside that he could not trust anyone and hated everyone after what happened. Patawarin mo ko, Hailey. Paulit-ulit tumingin ng tawad si Sir Charlie sa akin. Gusto ko siyang tanungin kung bakit nagkautang ng marami si Dad, pero hindi ko ginawa dahil he looked heartbroken. But at least now I found out the truth now. I just could not believe that Sian were used to be a man you can be proud of. Hindi ko ma-imagine na ibang-iba pala si Sian noon. Nang makatulog na si Sir Charlie, lumabas na ako ng kwarto and I was surprised to see Leon, leaning his back at the wall near the door. He looked into my eyes with teary eyes. Hindi ko man tanongin sa kanya kung bakit siya naluluha. Alam kong narinig niyang sinabi ni Sir Charlie sa akin. Dahan-dahan kong sinara ang pinto ni Charlie at huminga ng malalim. Narinig mong lahat, tama ba ako? Pilit kong ngiti. Umayos lang tayo si Leon at saka hinawakan ng kamay ko. I am sorry for what my uncle did. The wedding, sa lahat, sabi niya. Mukha siyang guilty kahit alam niya naman tungkol sa forced marriage na naganap. Pero mas masakit namang marinig yun mula sa bibig ni Sir Charlie. Kaya naintindihan ko kung bakit nagsasorry siya. Huwag kang mag-alala. Okay lang ako. Wala ka namang kasalanan, Leon. Sabi ko nang biglang may parang umubo sa likod ni Leon and there, I saw my husband staring at our eyes. Kaya naman agad kong hinilang kamay ko mula sa pagkakahawak ni Leon at agad lumapit kay Sian. Hindi ko alam kung bakit parang kinabahan ako. Wala naman kaming ginawang masama pero parang ang laki na ng kasalanan ko. Napansin kong kumurot ng kaunti ang noo ni Sian nang lumapit ako sa kanya ng biglaan. So, what are you two doing? He asked. I felt nervous and explained. Wala naman, nag-uusap lang kami. Sagot ko at mabilis niyang sinagot sa akin ay, okay. Sabay lakad papasok sa kwarto ng kanyang ama. Pero bago pa siya makapasok, agad ako nagsalita. Wala kaming ginagawang mali, Sian, I said and he turned around. Tumingin sa mata ko at sa pagkakataong iyon, nakakaba. Hindi ko alam ang susunod kong sasabihin, lalo pa na sinabi niyang, I didn't say anything, and if you two have an affair, I don't care. I'm used to it. Matapos niyang sabihin, dumiretso na siya sa loob at wala man lang pake sa naramdaman ko. Muntik naman siyang sundan ni Leon pero agad ko siyang pinigilan. Hinawakan ng kamay niya dahil tila gusto niyang suntukin ang aking asawa. Napalingon sa akin si Leon. Nang pigilan ko siya at nagmamakaawa ang mga mata ko na wag niyang ituloy ang gusto niyang gawin. Hindi niya dapat sinabi sa iyo yun. Nakakagago na siya eh. Sabi niya at gusto na talagang pumasok pero niyakap ko siya mula sa likod. Di ko napigilan ang mga luha kong pumatak. Please Leon, don't do anything to my husband. He's also a victim here. Biktima lang din siya na nakaraan niya. Iyak ko. Ramdam ko ang inis ni Leon sa sinabi ko dahil mas kinampihan ko pang aking asawa. Inawakan niya ang kamay ko upang alisin at tumarap siya sa akin na may malungkot na pagtitig. Bumunto hininga siya at bigla na lang niya akong iniwan. Alam ko nasasaktan siya pero wala akong magawa kundi hayaan siya. Sian and I are now friends pero minsan di ko pa rin sila maintindihan. His mood swings did not change. Siguro nabawasan ng konti pero nandun pa rin sa puso niya ang konting galit at pansin ko yun. It's hard for him to trust but I can see he's battling with his emotions. Umalis na ako, tinayaan ko mag-usap ang mag-ama. Nagpahinga na ako, nagtungo sa kwarto. Di ko alam kung ilang oras na akong tulog. Nagising na lang ako at napansin na 1 na pala ng umaga. Bumaba ako para minman tubig. I was drinking cold water which I got from the fridge when I heard some splash of water from the pool area, like everything has been thrown. I slowly went to the pool and saw my husband,
He looked like drowning. He was floating underwater while his head was facing the ground and his hands were stretched. I panicked. I ran as fast as I could and jumped to save my husband, but he suddenly stood up the moment I grabbed him. I was startled to see he was not actually drowning. Confused, I asked, "Anong ginagawa mo? Akala ko nalulunod ka na." Naiinis kong sinabi at bigla siyang natawa. Hindi ko alam kung bakit pero mas lalo ko nainis. "Ano nakakatawa?" Galit kong tanong but he just shook his head and said nothing. At doon ko na amoy alak siya. "Ano ba kasing ginagawa mo? Para kang patay na lumutang sa tubig." Sabi ko, "Just want to relax. It's weird but I'm trying to put in my mind in peace." Masaya man, kabado ang asawa ko. Sagot niya at nakangisi pa. Inirapan ko siya dahil sa nakakainis niyang pangisingisi sa akin. Halatang lasing din siya. "Bahala ka dyan. You better get out of here and have some sleep," sabi ko. Umahon ako sa tubig nang bigla siyang sumigaw. "Hailey, help!" Sabi niya at lumingon ako sa kanya. "Stop fooling around. Bahala ka dyan," sabi ko. "I'm serious. My feet cramps." Sabi niya at hindi sana ako maniniwala pero parang totoo na nang tingnan kong itsura niya at agad naman akong tumalon sa tubig para iligtas siya. Agad-agad akong lumapit at sinubukan tulungan siya nang bigla itong tumawa at doon na ako tuloy ang nainis. "Do you really think manulunod ako sa pool na ito? Abot pa nga ng paa ko, oh." Natatawang sabi niya habang nakatingin sa akin at nakatayo na siya. Even I did not realize na oo nga pala. Halos hanggang balikat ko lang yung tubig eh. Sa sobrang kaba ko naman, hindi ko naisip na hindi naman ganun kalalim yung pool sa bandang kinaroroonan niya. May part kasing malalim sa pool na ito. "I hate you!" I shouted and splashed some water on his face and left him. I was shocked when he suddenly hugged me from the back to stop me from walking away again. "Hailey," I heard him whispered into my right ear as he leaned over his head on my shoulder, which made my heart feel like it was about to explode. "Sian, you're drunk. Magpahinga ka na," sabi ko pero mas sumigpit ang yakap niya sa akin na parang ayaw niyang pakawalan ako. "Please, just stay for a while." Mahinang sabi niya na halos ikinatahimik ko. Nakakatunaw ng puso ang boses niya na siyang nagpatigil sa akin at di na ako umimik. Nanatili ako nakatayo habang yakap-yakap niya pa rin ako. Maya-maya pa hinawakan niyang balikat ko at iniharap nito ako sa kanya. "You look beautiful," sabi niya at namula ko. Ramdam ko, lasing siya kaya ata siya nagkakaganito. "Lasing ka na, Sian," sabi ko. "Maybe, but I know what I'm saying." Sagot niya at ayaw ko marinig lahat ng yun kay Sian dahil I felt like liking it and it's not right cause I might hurt myself. "Aalis na ako," sabi ko pero bigla niyang hinawakan na magkabilang pisngi ko. Nasyak pa ako at napatulala. Pero mas nakakagulat ng halikan niya. "Sian?" Bulong ko but he kept kissing me and even pulled me closer to him that I could not run and he held my hands and put it around his neck. "Hailey, will you be my wife? For real?" Tanong niya at di ko alam ko anong sasabihin ko. "Sian, lasing ka na nga," muling sabi ko. "How many times should I say that I am not?" Sabi niya. "Pero Sian," bigla niyang tinapat ang daliri niya sa bibig ko to make me stop talking. "Can I kiss you? If you agree, it means yes to my question a while ago." Sabi niya at di ko alam kung ano bang sasabihin. Ang hirap magsalita. "Silence means yes," sabi niya and his lips headed to mine. I admit that I could not stop him and kiss him. "Should we go back to my room?" he asked and I did not know but I nodded. Like I agreed with him instantly and he smirked and suddenly carried me in his arms. Damn! This guy, he's making me easy to get. Nagising na lang kong katabi ang asawa ko. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ngayon. Lahat-lahat hindi ko inaasahan pero isa lamang ang alam ko. What happened last night was the best night of my life. Tumitig ako sa mukha ni Sian. Napakagwapo niya kahit tulog siya. Di ko alam kung bakit labis ang ngiti ko eh. I think I really love him already. Napaside pa ako ng higa. Lumapit ako ng kaunti sa kanya at dahan-dahan kong hinawi ang buhok niya at napangiti naman ako kahit tulog pa. Pero nagulat ako nang bigla na lang niya ako niyakap. Namula kasi agad ako. Akala ko gising na siya pero nang ibulong ko ay ang pangalan niya ay napagtato kong hindi pa pala. Hinayaan ko muna siyang yakapin ng ilang minuto. It was awkward because we were still naked under the sheet and I just could not believe that we really made love. Nahimbing pa rin ang tulog ni Sian, kaya naman dahan-dahan ko inilas ang kamay niya sa katawan ko. Ayoko kasing gisingin siya dahil gusto ko siyang ipaghanda ng pagkain. Pagkababa ko, ngiti-ngiti pa rin ako na halos ikinataka ni na Ate Adna at ng iba pa.
Hindi ko man lang sasabihin. Dumiretso na lang ako sa kusina nang biglang dumating ang isa sa aming hardinero. Ma'am Hailey, may naghahanap na po sa inyo. Hindi po namin kilala pero gusto daw po kayo makausap. Sabi nito sa akin. Naghahanap? Pagtataka ko. Wala naman ako ibang kakilala bukod sa mga tao dito. Opo, bili ng guard ang pangalan daw po Harold. Sagot niya. Nanlaki ang mata ko na marinig kong pangalan ni Harold. Harold? Totoo ba? Pero paano nga ako nahanap? Bulong ko sa isipan ko. Nasaan siya? Agad kong tanong. Nasa gate pa rin po siya. Hindi pa rin po namin siya pinapasok hanggat wala ka pong bilin sa amin. Sabi ng hardinero. Dalhin niyo ako sa kanya. Mabilis kong sabit, agad nilang tinawag ang driver dahil masyadong malawak ang asyenda para papunta doon. Pagkarating ko ng gate, agad naghihintay sa tabi at nang makita niya akong bumaba ng kotse, agad siyang tumakbo palapit sa akin at niyakap ako. Hailey! Sabi niya at masalo pang hinigpitan ang yakap sa akin. Napayakap din ako kay Harold dahil hindi naman biro ang pinagsamahan namin dalawa. Harold, anong ginagawa mo dito? Tanong ko. Ang tagal kitang hinanap, Hailey. Sa wakas nahanap din kita. Kita ko mga luhang pumapatak sa mga mata niya. Ramdam ko ang pagkamis niya sa akin. Pero hindi ko alam kung paano siya napadpad dito at kung bakit labis ang iyak niya. Dahil nung huling pagkikita namin tandang-tanda ko pa kung paano niya ako kinamumuhian. Hinanap mo ako? Tumingin siya sa akin at gumiti. Oo, Hailey. Nalaman ko ng lahat. Lahat ng ginawa ng tatay mo. Bakit di mo sinabi sa akin? Malungkot ako na patitig sa mga mata ng dating minahal ko at hindi ako makaimik ng ilang segundo. Sorry, Harold. Hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin sa'yo eh. Tanging sagot ko at naluha na lamang din ako. Inawakan niyang pisiko at pinunasan ng mga luha ko. Ayos lang. Ang balagay na hanap na kita. Ngiti niya. Pero sino nagsabi sa'yo? Tanong ko at bigla itong nalungkot. Ang ama mo, Hailey. Piniliwanag niyang lahat sa akin bago siya namatay. Sabi nito at halos manghina ang tuhod ko nang marinig ang sinabi niyang patay na ang kinikilala kong ama. Anong sabi mo? I'm sorry, Hailey, pero wala nang tatay mo. Na-aksidente siya. Akala ko magagawan pa namin siyang iligtas pero matapos ng 2 araw sa ospital, nawalan siya ng hininga pero bago siya namatay, pangalan mong sinasambit niya. At nalaman ko rin kung bakit kayo pinagtabuyan dahil simula pa lang yun ang plano. Sabi nito. Plano? Anong sinasabi mo? Nalilito kong tanong sa kanya. Hailey, tinataboy ka ng tatay mo in purpose. Bago kanya ibigay sa pamilyang to, gusto niyang magalit ka sa kanya para masanay siya kapag dumating ang araw na kunin ka na nila. All those times he did not want to hurt you at all. And about the money, lahat ng inutang niya ay dahil sa mama mo. Noong mga araw na buhay pang mama mo, nagkautang siya dahil sa kagustuhan niyang mabuhay at ipagamot ang nanay mo, Hailey. Those days kasi akala niya mababayaran niya na magagawa niya ng paraan but he could not. Everything went upside down and he could not even take good care of you as well. He did not want to come to terms with that with the man who brought you here wanted to. Pero naisip niya na you should have a better life at hindi niya gusto na pati ikaw habulin ng mga pataong kinakautangan niya because his life is in danger as well. Nagpatuloy sa pagpapaliwanag si Harold at halos hindi ko kayanin lahat ng sinasabi niya. Parang binagsakan ako ng langit at lupa sa narinig ko. Napakasakit. Hindi ako makapaniwala dahil lahat ng pagtataboy sa akin ng ama ko, hindi niya rin ginusto. Isipin ko pa lang kung gaano nasasaktan ng ama ko. Tuwing nasasaktan niya ako'y alam ko, hirap na hirap siya. Napaluhod na lang ako sa lupa at humagulhol sa iyak. Hindi ko matanggap na wala ng tatay ko, ang kilala kong ama. Hailey, huminahon ka. Sabi ni Harold habang hinahampas ko ang dibdib ko sa sobrang sakit ng nararamdaman ko. Labis ang kirot sa puso ko. Labis ang pagsisisi kong hindi ko inalam ang lahat. Hailey, please. Umiyak na rin si Harold, pilit pinipigilan ang mga kamay ko sa paghampas sa aking sarili. Agad niyang hinilang kamay ko nang di ako nagpapaawat at kinulong niya ako sa mga bisig niya. Niyakap ko siya, tuloy nang umiyak sa dibdib niya. It's alright, Hailey. Nandito na ako. I'm sorry kung nahuli akong hanapin ka. Bulong niya. Hindi ko inintindi dahil ang tanging nasa isipan ko ay ang pagkawala ng aking ama. Sian's perspective. I woke up just to find out that my wife was no longer by my side. Instead of worrying about where she went, I constantly beamed. She must be embarrassed about what happened. She's cute. Napasapak naman ako sa noo ko habang inaalala ang mga nangyari, pero hindi ko pa rin maiwasan na mapangiti. Hindi rin ako makapaniwala na ang kinamumuhian kong asawa ay mahal ko na ngayon.
Nag-shower muna ako sandali at nang bumaba ako, ay agad kong hinanap si Hailey. Tulog pa raw si Mama at si Papa. Tanging mga katulong ang gising dahil napakaaga pa naman. Hindi ko mahagilap ang asawa ko. Hindi ko alam kung tinataguan ba niya ako dahil sa hiya o ano. Sir, inahanap niyo po ba si Hailey? Tanong ni Ate Edna. Tumango ako agad sa kanya. Yes, where is she? Agad kong tanong. Nasa may entrance gate po, sir. Ang sabi po may naghahanap daw po sa kanyang lalaki. Sagot niya na kinakunot ng aking noo. Sino naman kayang lalaking yon? Paano niya natunton si Hailey? Lalaki? May sinabi bang pangalan? Wala po sir . She responded. Di na ako nagdalawang isip pa. Kinuha agad ang kabayo para puntahan si Hailey. Pero malayo pa lang kita ko ng asawa kong yakap-yakap ng isang lalaki. Dahan-dahan kong pinalakad ang kabayo ko hambang papalapit sa kanila. Punong-puno ng pagtataka ang isipan ko. Pero malalay nakaramdam ako ng labis sa sakit habang pinagmamasan kong lalaking humahawi sa buhok ng aking mahal. Hindi na ata narinig ni Hailey ang pagdating ko. Nakasubsob ang ulo niya sa dibdib ng lalaki at tila wala siyang balak lumayo dito na mas lalo pang ikinalungkot ko. Sino ba siya? Napatingin na lang ako sa mukha ng binata. Hailey? Mahinang tawag ko sa aking asawa pagkababa ko sa aking kabayo at agad naman to napatingin sa akin pati na rin ang lalaki. Nang lumingon sa akin si Hailey, doon ko nakita ang mga luha niya. Kaya naman nagtaka na ako, pero sino siya? Isa lamang ang naisip ko. Siya kaya ang dating kasintahan ni Hailey? Bagamat masakit sa akin, pinilit kong umiti at ilapitan ang umiiyak kong asawa. Agad naman siyang kumawala sa bisig ng lalaki at nakatingin lang sa akin na tila hindi alam ang sasabihin. What happened? Tanong ko agad na makalapit na ako sa kanya ng tuluyan. She wiped her tears and told me what happened. I was surprised that I could not say anything to her for a minute. Are you okay? I asked pero umiling lamang siya. Siyan, gusto kong umuwi. Pwede ba? Tanong niya. Of course, no one will stop you. Should I take you home? Tanong ko. But the guy suddenly interrupted us. Ako na mag-uuwi kay Hailey, bro. Thank you for your concern pero nandito na ako. Anyway, you must be her husband, the one who she was forced to marry with him. Sagot niya na kinagulat ni Hailey. Maski ako'y nagulat pero hindi ko pinahalata and I acted cool. Harold! Bulong ni Hailey na tila hindi alam ang gagawin. Di ko gustong bigyan pa ng problema si Hailey kaya naman ngumiti ako sa lalaking to. I am. And you must be her ex-boyfriend, right? Pagbato ko ng tanong sa kanya at hindi siya umimik. Let's not talk about this today. Ipapahatid ko na lang kayo sa tao namin. Please don't say no. You must be there without crowds around you. Hailey needs peace in her travel. Sabi ko dahil ayoko rin namang pinagtitinginan si Hailey na umiiyak habang nagko-commute pa sila. Tila naunawaan naman ng lalaking sinabi ko at tumango na lamang siya. I asked the guard to call our driver para sunduin sila dito at ihatid sila sa bahay habang ako'y sinundan na lamang ang sasakyan pabalik ng bahay. Saglit lamang nag-ayos si Hailey ng mga gamit niya. Takan-taka naman ng mga katulong namin. Habang nakaupo kami ni Harold dito sa may sala at di nag-iimikan. Hindi ko siya gustong talungin. Hinayaan ko lamang siya at ilang sandali pa. Bumaba na rin si Hailey na may daladalang maleta. Tatayo na sana ng lalaking to pero inunahan ko siya at agad akong nilapitan ng asawa ko. Let me carry it. Sabi ko at tumango lamang siya. Inatid ko si Hailey at ang lalaking ito sa labas. Pumasok na silang dalawa sa kotse pero bigla na lang bumaba si Hailey at tilapitan ako bago pa man bumalik sa loob. Thank you, Sian. Sabi niya sa akin. Okay lang, mag-iingat ka. Please contact me. Ako nang bahala magpaliwanag sa lahat kung nasaan ka. Sabi ko at ngumiti lamang to at saka bumalik sa kotse. Pinanood ko ng kotseng lumalayo at kinalma ang sarili ko. Pagkapasok ko'y baka sa mukha ng aming katulong na gustong gusto nilang malaman kung anong nangyayari pero hindi nila maitanong. Kaya naman piniliwanag ko ang lahat sa kanila. Ganon din kay dad at mom na magising ang mga ito. Nagtampo pa si dad dahil bakit ko daw hinayaan si Hailey umalis. Pero sa huli naintindihan niya rin naman. Alam ko takot lang siya na baka hindi na bumalik ang aking asawa. Tulad niya takot din ako. Pero matapos na nangyari sa amin alam ko, babalik siya. Pero lumipas ang isang linggo walang paramdam si Hailey. Gusto ko siyang puntahan pero kailangan ko aligaan si dad. Sian? Sabi ni dad habang tulak ko ang wheelchair niya. Nasa garden kasi kami para magpahangin. Yes? Tanong ko. Don't you miss your wife? Agad niyang tanong. I sighed and answered him. I do. I really do, Dad. Does that mean you love her already? Tumahimik ako sandali at napangisi habang nakatingin sa kawalan. Well, yes.
I have fallen in love with that girl already. Sagot ko. Then why are you still here? Because I can't leave you, Dad, I answered. My son is back. Sian, you're back. Go! Go to your wife and bring her back. I miss her, he said. But how about you? I asked and he got mad telling. Don't look at me like a weakling. There are too many people to take good care of me. Please bring your wife back home. I miss her here. He said, and I won't deny I miss my wife like hell. Halos siyang laman ng utak ko simula nang umalis siya. Kaya naman nagpaalam ako para sunduin ang asawa ko. I went straight to Hailey's house. Napakaganda ng ngiti ko dahil susunduin ko ng asawa ko. But my heart shattered into pieces when I saw her with his ex-boyfriend. Palabas sila ng bahay nila at agad naman ako nagtago sa gilid ng bahay nila. I must be crazy for hiding abruptly but I don't know. Thank you, Harold, sa pagtulong sa akin ngayon. Dinig kong pasasalamat ni Hailey kay Harold. Okay lang, basta ikaw. Sorry sa nangyari kay Tito. Sorry din kung nahuli akong hanapin ka at alamin ang katotohanan. Hailey, I hated myself. Sobra. Dapat sinabi mo sa akin. Ramdam ko ang sakit sa mahinang boses ni Harold. Harold, tapos na. Wala ka namang kasalanan. I'm sorry I left you wondering kung ano bang mali sa'yo. I regret everything pero hindi ko na narinig na itinuloy ni Hailey ang sinasabi niya. Kaya naman sumilip ako at parang gumuho ang mundo ko na makita ko magkadikit ang labi nilang dalawa. I want to punch that guy, but I have no right kahit pa kung asawa ko in the first place. He is the one that has Hailey's heart. Pero paano nangyari sa amin? Sumikip ang dibdib ko. Nagpakasakit nilang tignan na dalawa. Kaya naman agad akong umalis ng palihim. Sa napakatagal na pagbiyahe ko pabalik ng hasyenda, halos hindi ako makahinga sa sobrang kirot ng puso ko. I want to think peacefully, so I tried to sleep while traveling back home. Hailey's perspective. Harold, what are you doing? Agad kong tanong matapos niya akong halikan. Hailey, ayusin natin lahat. Patawarin mo ako kung di ko inalam. Hindi ko alam kung anong hirap ang dinanas mo, lalo na't pinaksa naman lalaking hindi mo naman mahal. Sabi niya sa akin. Nalungkot ako sa sinabi ni Harold, dahil sa totoo lang mahal ko ng asawa ko. I loved Harold. Sobrang minahal ko siya at akala ko kami na talaga hanggang sa huli. But I never thought that I would meet my husband. Harold, I'm sorry. Yun lang ang tanging kong nasabi. Mahal mo na ba siya? Tanong niya sa akin. Baka sa boses niyang lungkot at kirot na siya nagbigay na matinding kirot sa aking dibdib. Patawad aking mahal, pero nahulog na ako sa iba. Oo, hindi ko naman nakakalaing mamahalin ko sa Harold, sabi ko. Ang sakit-sakit para sa akin sabihin to kay Harold, but I have to. Lumapit si Harold sa akin at agad pinunasan ang luhang tumutulos sa aking mga mata. Nasa mga pisngi ko lang ang mga kamay niya nang ngintian niya ako. For the second time, I hear you falling in love with someone else and it still hurts. Especially now that love is true. Aaminin ko masakit, Hailey, pero mahal kita and I will never ruin your happiness. Pero kapag sinaktan ka niya, tandaan mong nandito lamang ako. Masaya ako para sa'yo, sabi niya. He is not a good liar. Kita ko sa mata niyang labis sa lungkot. Gusto niyang umiyak pero pinipigilan niya. It's what I love about him. Pretending to be strong when he's actually not. Agad ko siyang niyakap. Thank you, Harold. I have to go back to my husband. Sabi ko. Ihatid na kita, sabi niya. Hinatid lang ako ni Harold sa may sasakyan at siya din ang nagbigay sa akin ng pamasahe dahil wala naman akong dala nang umuwi ako dahil biglaan ang lahat. At tila nakalimutan na rin namin ang tungkol doon. Matapos ng ilang biyahe, hindi ko makalimutan si Harold dahil alam ko pag alis ko iiyak siya. Kahit gumiti siya sa akin, hindi niya ako manloloko dahil matagal na kami magkakilala. I felt sorry but I fell out of love. Na makarating ako ng hasyenda, nagulat sila. Sinundo ako ng driver at pagpasok ko ng bahay, nandun na si Sir Charlie, Ma'am Dayan at si Sian. Tila naghihintay sila sa akin. Ngumiti ako sa kanila at kinamusta sila, pero napakatahimik yata nila. Maya-maya pa'y lumapit sa akin ang aking asawa. Hailey, I talked to my dad and we're very sorry for the loss of your father. And sorry for everything that happened. My dad is very sorry for putting away your happiness and forcing you to marry me. Hailey, Sian? Bulong ko. Sumingit agad ako sa sinasabi niya dahil tila hindi maganda ang kutob ko. Hear me first. Sabi niya at may kinuha siyang papel. Inabot niya ito sa akin and I was surprised to see an annulment paper right in my hand. Agad ako napatingin sa asawa ko. Ramdam ko ang pag-iinit ang mga mata ko. Sian, ano to? Tanong ko. Hailey, I want to make things right.
You deserve to marry a guy na talagang gusto mong pakasalan and not just by force. Wala na akong gustong sabihin pa, but let's end this marriage na hindi naman natin parehong ginusto. I want to make things right, my wife, sabi niya. Ang sakit sa puso nang narinig ko ngayon. After leaving Harold behind, babalik din pala sa akin lahat. I did not want to hurt myself even more. Kaya naman di na ako nagsalita, kundi pinirmahan ko na lang ang papel na hawak-hawak ko. Halos manginig pa ako dahil sa sobrang sakit ng puso ko. Nang pinirmahan ko'y relaxing na lumapit sa Sian at pumirma rin dito. Pinagmasdan ko siya, tila walang pagdadalawang isip sa mukha niya. Paano na yung nangyari sa amin? Did it took me for granted? Humingi ng tawad sa akin si Sir Charlie at wala akong magawa kundi pigilan lahat ng sakit na nararamdaman ko. At nang di ko na mapigilan ay nagpaalam ako sa kanila. Pupunta lang po muna ako sa banyo, sabi ko. Nakasalubong ko pa sa daan sa Leon. Kakamustahin niya pa sana ako pero agad akong pumunta ng banyo. Umiyak ng ilang minuto at sinubukan maglakas loob ng umiti at tanggapin na hanggang dito na lang ang lahat. Well, I guess I have to let my husband go as well. Despite the pain I had inside, I smiled and went outside and saw my ex-husband waiting for me. Are you alright? Tanong niya at pilit akong ngumiti. Ayos lang ako, sagot ko. Babalik na ako sa amin, sabi ko at agad lumapit sa mga gamit ko, but then Sian held my hands and I stopped. Hailey, tawag sa pangalan ko at napakasakit pakinggan dahil alam ko na patawad lamang ulit ang aking maririnig. Yes? I asked and looked at his eyes. Ito na yung huling sandaling matititigan ko siyang muli. Let's get married, sabi niya. What? Bigla akong tanong. Nang bigla siyang lumuhod at nilabas ng isang singsing. I said, let's get married, and this time, for real. Whatever your decision is, I will accept it. So, will you marry me for real, Hailey? Hindi ko maintindihan. Hindi ko matapos ang sinasabi ko dahil sobra, nalilito na ako. Tumayo si Sian at pinanasan niya ang luha ko. I went to pick you up, but I saw that man kissing you and left. Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi ako makapaniwala to give you your freedom. I went home and explained to Dad. Ayaw niya nung una dahil partikular ng pamilyang ito, but I told him that this is your choice and you have to decide. For that, kaya naman Hailey, if you love that man, I will accept it. But I won't let this chance to ask you, would you like to be my real wife? Let's start over. Will you be my wife again? Naiyak ako sa sinabi ni Sian at di na ako nakapagsalita. Agad ko na lamang siya na hinalikan. Yes, yes, yes. I hate you. Akala ko hindi mo na ako mahal. Natawa siya nang sabihin ko yon, and he pulled me closer and kissed me passionately. I love you, Hailey. I thank God I met you. Let's get married tomorrow, sabi niya. What? Tomorrow? Sabi ni Mom Odette. And I suddenly looked sad dahil alam kong hindi ako tanggap ni Ma'am. Mom? Sabi ni Sian. What? I want you to get married today. Sagot niya na kinagulat ng lahat pero syempre hindi iyon nangyari. After 2 weeks bago pa kami kakasal, and that is the very special moment of our lives. I hope Harold will find a woman who will love him more than I did. Dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni Sian at Hailey. Sana po'y nakapulutan nyo ng aral at inspirasyon. Lubos ang aking pasasalamat sa pagtangkilik ninyo sa mga kwento ng Pinoy Top Series. Muli po, maraming salamat po. Mag-iingat po tayong lahat. God bless!